Ano ba to? Joke ba to? O ewan ko ba kung inaantok lang ako. Nadadawit ngayon ang pangalan ng makapiling kang muli star na si Sara Labati sa hiwalayang John Prats at Bianca Manalo. Sa ilang lumabas na artikulo, tinukoy si Sara bilang isa sa posibleng dahilan di umano ng breakup ng dalawa. Yung nabasa ko, talagang nagulat ako, natawan. Tapos si mama din lumapit sa akin, parang tinanong pa ako kung ano daw yun, yung news na yun. Sabi ko, hindi ko nga rin alam Si mama, in fairness, hindi siya yung parang nagulat or yung parang nag-react ng matindi na pang teleserye. Kasi ewan ko, baka nasasanay na rin siya paunti-unti doon po sa mga, alam niyo, chismis or intriga na hindi naman totoo. Inamin ni Sara na nakikita niya sina John at Bianca sa ilang fashion events, ngunit never umano siyang nagkaroon ng pagkakataong makilala ang mga ito ng personal. Siyempre, maliit lang din ang showbiz, so naririnig ko yung pangalan nila. Pero hindi ko po sila kilala. Gusto ko lang sabihin na hindi dapat binibigyan ng pansin ang mga ganong bagay dahil yun nga, hindi naman totoo. Sa gitna ng mga intriga, mas nais pagtuunan ng pansin ng dalaga ang primetime series nila ni Richard Gutierrez, ang Makapiling Kang Muli. Very busy with what I'm doing right now sa lahat ng trabaho at wala akong panahon para asikasuhin yung mga ganyang bagay. So, tapusin na natin to. It's done. And ayun, sinabi ko na ito. Tapos na! Na ako sa asawa ko eh. Nagtatanong na yun ng ano oras ka uuwi. Very interesting daw ang casting at roles sa pinakabagong drama comedy sa afternoon prime ng GMA na My Daddy Dearest. Si Pauline Luna na bagamat hindi takot na ma-typecast bilang kontrabida. This is a very good opportunity for me to show what I can do. Since matagal na rin ako hindi nagmamabait na role. Yes, I am the only fantasy element in the story. So ikaw nag-grant mo wish? Yes. Pero mukhang may bagong intrigang paparating dahil ang minsan nang naling kay Pauline na si JC Tuseco. Makakasama rin ito sa My Daddy Dearest. Ano ba yun? Sa'yo, kumbaga sa na nagkaroon ng konti namang pagkakaling sa No, na-misinterpret yata yun. Na-develop lang yung magandang friendship niyo. Oo naman, kasi yung through the years, syempre nakikita-kita ko naman siya dito, tapos nakakausap ko rin naman, so okay naman. Ang sure na chika at hindi intriga, ang isa pang cast member na si Sherilyn Reyes, ikakasal na. Yes, finally! Tuloy na po ang church wedding ko sa December. At ayun, yung asawa ko ang punong abala. Nag-civil na kami ni Kristen. Tapos ito naman. Ito na yung church wedding na hinihintay namin. Finally, pwede na siya. Part din sana ng cast ang bagong kapusong si Roxanne Ginoo. Pero dahil sa pagbubuntis nito sa kanyang baby number 2, agad-agad napunta kay Julina Magdangal ang role nito. Kaya ngayon si Jolens na ang wifey ni Daddy Dearest, Ogie Alcacid. Ready ko talaga yung sarili ko kasi ayoko na doon ako umarte sa set mismo, di ba? Ilang-ilang ako. Yung unang take lang yun. Tapos yung sumunod na, sobrang comfortable. Ang usap-usapan naman kay Ogie, hindi lang pang dramedy, pang politika pa. Papasukin na nga ba ang politika? Dahil sa impluwensya ng kaibigang si President Noynoy Aquino. Hindi ko naman sinasabing ang artista hindi pwede magpolitika. Fact, dapat pa nga eh. Kaya naniniwala ko. Pero ako mismo, personally, hindi ako karapat-dapat sa politika. Hindi nga lang daw politika ang tinanggihan ni Ogie, pati na ang ilan pang movie offers dahil kailangan na raw ng oras sa pamilya ni Daddy Dearest. I had to decline it talaga. Na ako sa asawa ko eh. Nagtatanong na yun ng ano oras ka uuwi. Diba? Medyo
malaki na ang pagkukulang ko bilang asawa. Hindi naman yan lahat trabaho, di ba? Hindi naman yan lahat tanggap. Dapat talaga may panahon ka. In fact, starting July, I'll have one day that I spend with family. Family lang. May ako ng day off. My Daddy Dearest. Beginning Monday, mga kaibigan, bago mag-24 oras, yan ang mga kasama nyo. At kasama naman natin ang sexy ngayong si Era Madrigal. Yes naman! Ang payat. Okay, Era Madrigal, si Kyle Ocampo at Milka Win Nacion. Sila yung nasa Mami Dearest. Imbitahan nyo kami, Era. Sige. O kayo muna, yung mga bagets muna. Sige. Kidus. Sige. Go. Go, Milka. Okay. My Daddy Dearest, sa Monday na po. Kasama po namin dito sina Og Alcacid, Julina Magdangal, Pauline Luna, at JC Toseco. Wow, Kyle. Kasama naman po namin dito sina Sherilyn Reyes, Pinky Amador, Nick Pecto Nakuha at Era Madrigal. Huwag niyo po kalimutan, sa Monday na po yun. June 11 po bago mag-24 oras. My Daddy Dearest. Oy, Era, kailangan ganyan din Daddy Dearest. Yan, ganyan din ang tono mo. Era. Bilang sumexy na ako, sit na ba dapat, Tito Joe? Ganyan din ang tono. Gusto ko. Ay, so Monday na po, June 11, My Daddy Dearest, bago po mag-24 oras. Okay. Hindi bagay, masyadong pa-sweet. Maganda po itong handog ng GMA7, pampamilya pong istorya. Kasi karamihan dito, Joey, ng soap natin, di ba? Yeah. Laging pamilya or single mom. Eto, itatakil niya ang pagiging single father. Oba, Sa isang, iba. di ba sakto sa Father's Day yan? Kaya abangan nyo. Si Ogie. Kompleto na yan. Drama, comedy, lahat yan. Okay, Monday Yes. bago mag-24. So Monday na po yan. 24 oras. Huwag niyo pong kalilimutan. My Yes, Daddy directed Dearest. by Don Michael Perez. Ayan. Don Michael Perez. Okay, yun po ang kapatid ni Don Pepot. Hindi niyo po alam. Natawa na kayo yun. Bentang-benta yung joke. Thank you, Era. Mga kaibigan, Thank you. si Chris Bernal, kilala mo? Oo naman. Okay. Ito'y kinukulit lang namin dahil ito ho ang mainit ngayon eh. Dahilan daw na madalas sa tampuhan ng magsyotang si Mark tsaka si Ina Asisio. Ito ngayon, ang paglilinaw ni Mark... Uy, magtakip muna kayo ng tenga. Ang paglilinaw ni Mark sa isyong yan, abangan mamaya live. Okay. Daddy Dearest. Hello, Monday. Baby Ella! Ba, parang si Lolit ah. May pahabol na greeting. Ayun, ayun. Chris Bernal, dahilan daw ng pag-aaway ng magkasintahang Mark Heras at Ina Asistio. Siguro nga nagselos ako, pero... Selos as a girlfriend. Yung normal na selos. Hindi ko rin napapansin. Baka may tao na pala akong nababangga or whatever.